Hello, magandang araw mga kabayan. Na-miss niyo ba ako? Medyo nawala ako ng ilang araw sa content eh. Kukwento ko na lang sa inyo sa mga susunod na linggo, susunod na buwan ko ano yung reason. Di ba? Anyway mga kababayan, at least may na-upload naman ako no, yung exploration namin sa Bulacan. Oy, shout out kay Sir Gary Ghostbuster at kay Ma'am Irene Creepy PH. Tama ba yung channel Ma'am Irene? Tama ba? Maraming salamat sa inyo sa naimbitahan nyo ako na sumama, 'di ba? Nag-enjoy naman ako nakasama kayo. Anyway, patuloy tayo sa ating talakayan ngayon. Para serye uli, no? Medyo matagal-tagal kong hindi na content to, pero may mga happenings eh, no? May mga katulad nito kay Mystica, 'di ba? Itong issue kay Mystica. I'm so sorry do sa mga marami nagre-request, no. Hindi ko agad-agad kasi minsan nakakaligtaan ko ng balikan, nasasabi ko sa inyo na sige po iko-content ko. Na iko-content ko naman talaga. Kaya lang minsan natatabunan ng iba na mas interesting or ano. Hindi ko sinasabing hindi interesting yung yung pinasa nyo sa akin, pero nakakalimutan ko minsan, pero hayaan nyo, pipilitin ko na balikan yung mga nag-request. Ito, may bagong issue yung kay Mystica, no? Panoorin nga natin tong issue ni Mystica kay Diwata. Sa niya, sa nilalangaw na para sa niya, nag-hard diwata lang. Oh my God. Tapos yung isa naman, ikiklik na lang yung camera, sasabihin na, mamaya na lang kasi busy ako. Oh my God. So, biglang dumating, nagbibideo sa akin, may mga tanong siya. Eh siyempre nga, di ba, unahin pa bakita, may ginagawa ako. Ang ginawa ko, sabi ko mamaya na lang, sinaraan ko ng pinto. Ano? Di ba halatang halata, nandidiri na siya sa mga nagpapapicture. Eh samantalang yung mga namimigay sa kanya, talagang welcome na welcome, talagang igugugol niya yung maghapon. Oo nga naman, Hindi, mag-open yung magiging fair naman ako kay Diwata after neto. Magdamag niyang oras. Lahat ng basher kung wala kayong pambayad, kaya ko naman kayo pakainin ng libre, basta magsabi lang kayo ng totoo, kayo magpanggap na mayaman, wala naman kayo pambili. Diwata nandidiri na at umiiwas sa mga taong gustong magpa-picture sa kanya. Ruby Rose Villanueva, also known as Mystica, ay naglabas ng kanyang saloobin tungkol sa napansin niyang paglaki ng ulo at pagbabago ng ugali ni Diwata. Say ni Mystica, yung itsura ni Diwata ngayon nandidiri na Oo sa nga mga naman, taong gustong magpa-picture sa kanya, kitang-kita na yan sa videos online. Ay, Diwata, pwede mo pa-picture mga bata? Saan nagbigay si TV na guys? Kahit hindi kami nakapagpa-picture. Alam nyo, ang haba ng tinayo ko doon sa picture-picture, di pa rin tayo nagsawa. Nag-live ka na. Pa-shoutout mo po yung vlog. May na-shoutout. Idol Diwata. Pwede mo pa-shoutout sa akin? Kaya ba, Negros Oriental. Shoutout. Ito feeling ko naman, akala siguro ni Diwata dito magpapapicture sa kanya. Maybe si Diwata, bibigyan ko naman ng explanation to. Na ilang beses ko na napanood to itong Oriental. akala siguro ni Diwata magpapapicture lang sa kanya. Siguro, lumilipad din ang isip ni Diwata, may ibang iniisip. 'Di ba? I mean, syempre napaka-busy niyang tao, lalo na sa panahon ngayon. Shoutout. Diwata, shoutout mo naman yung kuya ko. Kasama ba kayo? Diwata, shoutout mo. Wala pong shoutout mo. Dagdag pa ni Mystica, pero pag siya ang bibigyan ng blessing todo asikaso siya buong araw. Oo nga, no? Yan, regalo na. Ito, bibigyan ko ng regalo na naman at marami pa salamat sa regalo talaga. Ito bibigyan ko ng opinion to. 'Di ba? Sinabi kasi daw di umano ni Mystica na lumalaki na daw ang ulo or Pero feeling ko kasi yung nung mga unang time, feeling ko siguro ayaw din naman ni Diwata 'yung nangyayari, no? To be fair naman kay Diwata, ayaw din naman niya na mabigo yung mga tao. Siguro dumadating yung time na yung pagod na talaga or alam mo yon yung parang
Minsan may time na ganyan eh, na bad mood ka talaga eh, na... Pero kaya lang, men, nasa, kumbaga celebrity ka na eh. Yung buhay, ako naniniwala ko, pasintabi lang po. Ito, opinion ko lang ha, opinion ko lang. Feeling ko, hindi ka naman magiging successful kung wala kang backstory. 'Di ba? Kung wala kang, hindi, tapatin na natin. Maybe, may mga nasasarapan talaga sa pares mo, pero wala namang special sa pares mo eh. May mga nasarapan sa pares mo. Yes, meron naman talaga. Pero wala namang special sa pares mo eh. At kaya kong ipusta ang kahit anong meron ako na may mas masarap pa sa pares mo talaga. 'Di ba? Kaya lang, syempre, kaya ka dinadalaw dyan ng mga tao. Eh, kasi nga sikat ka. Yun yung number one reason. Kaya lang kung maaga kang tatama rin dun sa yes, I will call it obligation. Tatawagin ko obligation yun kasi nga, syempre, love ka ng mga tao. For me, as a celebrity, obligation mo na pasayahin din ng mga fans mo. 'Di ba? Yes, I know. Naiintindihan ko yung pagod. Naiintindihan ko yung abala na naidudulot. Pero wala eh. Part ng success mo kasi yung mga taong nagmamahal sa'yo. 'Di ba? Kung kung ako yung tatanungin nyo, dapat kasi pinagtsatsagaan na rin ni Diwata. Yung mga shoutout man lang sana na, Diwata pa shoutout sa kuya ko or yung picture na iintindihan ko yun eh. Kasi nga, pag pinagbigyan mo yung isa nagpipicture, sunod-sunod na yan. 'Di ba? Pero yung habang naglalakad ka, shoutout, man lang, oy, shoutout sa kuya niya. Yun lang eh, nakapagsalita ka nga ng mamaya na lang ang shoutout. Kung yung sinalita mo ng mamaya na lang shoutout, sinoutout mo na yung 'di ba, men? Hindi naman siguro yun habang naglalakad ka. Oy, shoutout kung sino man yung pinapa-shoutout niya. 'Di ba? I mean, dito ang pagiging celebrity kasi minsan akala ng iba, madali lang eh. Yes, mahirap maging celebrity. Parang lagi ka nang nakakulong. Hindi ka na makawala sa mata ng tao. Pero kung hindi mo gagalingan ang pagka-celebrity mo, aayawan ka naman ng mga tao. Part na ng game yan. Huwag nyo nang isingit yung may mga gustong manira kay Diwata. Yung paninira na yung part ng pagiging celebrity mo yun, men eh. 'Di ba? Hindi lang naman ikaw ang kauna-unahang celebrity sa buong mundo na may nanira. Naranasan din yun nila Sharon Cuneta, yung mga mas sikat kesa sa'yo, naranasan nila lahat yan. Huwag nyo na lang idahilan yung marami lang ang naninira kay Diwata. 'Di ba? Ano ba special kay Diwata? Celebrity din naman yung iba. Ganon din naman ang nararanasan ng iba. Kahit mga mababait na celebrity din, may naninira pa rin eh. Hindi na mawawala yan. Yung paninira na yan. However, syempre, di ba, mag-iingat ka na rin lang sa iaakto mo sa publiko. Once na may ginawa ka na kasuklam-suklam sa paningin ng mga tapos ang karir ng pagiging celebrity mo. Ngayon, kung hindi naman nagmamatter sa'yo, di okay lang naman. Di ba? Kasi ang status mo ngayon, biruin mo, men, no? Ito, may nagpatato ng mukha mo. Di ba? May nagpatato ng mukha mo, men. Ito, tingnan nga natin. Ibig sabihin, iba yung impact mo sa ibang tao. Ang pagpapatato kasi pinag-iisipan yan eh, bago ilagay eh. Kasi forever yan eh. Di ba? Kaya okay lang sana kung henna tattoo yan eh. Pero yung pagpapatato na yan, men, yan eh. Pinag-iisipan talaga dapat yan. Kasi forever mong dadalhin yan. Di ba? Hindi makarating yon kay Madam Diwata. Kaya naman, nung nakita ni Diwata yung post na yon, agad-agad silang inimbitahan papunta dito sa Manila. Siyempre, para ma-meet sila sa personal. So, from Mindoro, bumiyahe sila papunta dito sa Manila. Can you imagine, guys, kung gano'n yung biniyahe nila para... Ang tanong ko, worth it ba yan, men? Sa panandalian, actually, after nyan, makakalimutan ka na eh. Di ba?
wala namang ano yan eh. Yes, sikat ka ngayon dahil pinatato mo. Ngayon, nakayakap mo pa nga si Diwata ngayon eh. Nakita ko yung picture mo dito, men, no? Nakayakap mo na si Diwata eh. Pero I mean, worth it ba yan, men? 'Di ba? Sana naiisip din ni Diwata yung mga ginagawa ng fans niya. Eh sige, wag ko nang questionin 'yun, ano. Katawan niya naman 'yan eh. 'Di ba? Pero sana naiintindihan na ni Diwata yung sacrifices na ginagawa ng mga fans niya. Na talagang idol na idol siya. Dapat 'yun ang ano eh. Yan ang iniingatan sa ano eh. Iniingatan sa kasikatan mo eh. 'Di ba? Ano man lang yung magpa-picture ka maghapon na mag-picture sa Yes, mahirap talaga 'yon. 'Di ba? Hindi ka na makakapagtrabaho no nung pag mga ganon. 'Di ba? Yung lahat gusto magpa-picture sa pero wala men sikat ka eh. 'Di ba? Sikat ka eh. 'Di ba? I mean, wala namang ano eh, wala namang wala namang iba pang dapat gawin diyan kundi pagbigyan pag nandoon ka na sa situation pagka na-ambush ka na. 'Di ba? Ng mga tao. Kaya lang pag natapos na 'yon, dapat next time mag-iisip ka rin kung anong plano mo. Kasi ngayon, kung ayaw mo nang naaabala ka, 'di ba? Huwag ka nang pa-display sa publiko. Dapat may opisina ka na lang diyan na diyan ka na lang. Or mag-hire ka na lang ng manager mo na siyang iikot-ikot diyan sa paresan mo. Or, halimbawa, kung gusto mong ikaw mismo ang makakita ng ng nasa parisan mo, 'di ba? Ikaw mismo mag-hire ka ng parang bodyguard mo na yun yung ginagawa ng mga celebrity eh. Kaya mo naman na siguro yun. Yung wait po, wala po siyang time. Tapos ikaw, pagka may lumalapit, I'm sorry po ha, kailangan natin maging polite. 'Di ba? Dahil celebrity tayo eh. Ngayon, kung hindi naman importante sa'yo yung status ng pagiging celebrity mo, bahala ka. Pero, sinasabi ko, bibihira ang taong nabibigyan ng ganyan na attention. 'Di ba? Hindi mo ba pagyayamanin 'yan, men? Maraming taong nagpapakamatay na marating lang yung status mo. Yung pa-picture na 'yon, mahirap man 'yon, kailangan tiisin mo, part na 'yun ng pagiging celebrity mo eh. Kasi ang pagiging celebrity kasi trabaho mo na rin 'yan eh. Dahil diyan nakakakuha ka ng endorsement, kung mabait kang tao, pwede kang kuning endorser ng kung ano-anong produkto. Pero kung napakaaga nito para mag-attitude ka na, 'di ba? Napakaaga nito para mag-attitude ka. Pero yung part na naiinis ka, naiintindihan ko 'yon. Pero wala tayong magagawa, men eh. Parang ganito lang 'yan sa trabaho natin na halimbawa kung ako'y basurero, ang baho-baho nung pinipick up ko. Kung may inis ako doon sa basurang ko, may intindihan ko yon kasi nakakainis naman talaga. Pero part ng trabaho ko kasi yun eh. Wala naman trabaho na na madali eh. 'Di ba? Wala naman trabahong madali eh. Kaya kung ikaw iti-take for granted mo yung opportunity na binigay sa'yo na maging ganyan, mawawala ng madalian yan, men. 'Di ba? May mga, ako, iniisip ko kung ganyan din lang, di sana binigay na lang sa mas ibang deserving yung blessings na natatanggap mo ngayon. 'Di ba? Yung handang makipagpicturan sa daang-daang tao. Yung nag-iisip kung kailan siya lalabas. 'Di ba? Kasi nasa diskarte mo na rin yan eh. Kung alam mo ngayong oras na to, paglabas mo, marami magpapapicture sa'yo, hindi ka muna lalabas. Or, katulad nung sinabi ko kanina, nag-hire ka na lang dapat ng tagahawi ng tao. Wait lang po, may gagawin po si Diwata ng mga magagalang. Mamaya na lang po. Or maglaan ka ng 1 oras para sa meet and greet. Let's say, halimbawa ganito.
from 1 to 3 p.m., bawal shout out. Bawal lahat, bawal pa-picture. Ang schedule ng pa-picturean ay 3 to 4. Let's say ganun, o 3 to 5. Tapos, dapat may pila doon. Pag hindi ka umabot doon sa pila, halimbawa, unang 50 na tao lang, ano, ganun na lang, para wala na masabi sa'yo yung tao. Ang dahilan na lang nun, para lang makapagtrabaho din po ako at ayoko rin naman po kayo mabigo pag nasalubong nyo ako at baka maisip nyo na masungitan ko kayo. 'Di ba? No choice kailangan ikaw yung magpakumbaba kahit na hindi mo kasalanan. Kasi yung mga fans na yan, mga entitled yan Sa ayaw at sa gusto mo. 'Di ba? Parang feeling ng mga fans na yan, kami minahal ka namin, dapat mahalin mo rin kami pabalik. 'Di ba? Hindi mo naman maipaiintindi dyan na kailangan mo ring mabuhay. 'Di ba? Ayun lang naman mga men, I mean, 'di ba? I think fair naman tong sinasabi ko kay Diwata, pero nasa sa kanya din naman 'yan. 'Di ba? Nasa sa kanya din naman 'yan. Kung halimbawa siseryosohin niya 'yan o hindi. Pero sa akin, men, pagtiyagaan niya 'yan. 'Di ba? Pagtiyagaan niya 'yan. Kasi maagang mawawala 'yan kung 'yan ay iti-take for granted mo lang. 'Di ba? Kaya nga ito, just imagine po siya. Magkita lang sila ni Diwata. Sabi nga nila, Bino mo, ipatato mo si Diwata sa katawan mo. Every time na maghuhubad ka ng damit mo, nandun si Diwata. I mean, may intindihan ko kung artista. Hindi ko sinasabing mali yung ginawa niya, karapatan niya, yung katawan niya yan Pero usually, di ba, halimbawa kung ipapatato sa katawan mo, let's say, paborito mong banda, di ba? Kasi naging inspirational yung banda, yung mga kanta ng paborito mong banda, di ba? Yun ang naging inspirasyon mo sa buhay. Or halimbawa, paborito mong artista kasi may pelikula siyang nagawa na naging iconic sa'yo, na nagustuhan mo talaga. Halimbawa, Star Wars, May mga nagpapatato na Star Wars, si Darth Vader. Yung mga talagang pero yung si Diwata na gumagawa ng pares. 'Di ba? Ibig sabihin, yung love nito as a fan talaga, mahal na mahal talaga si Diwata. Kaya niya nagawa 'yan. 'Di ba? Tapos ito pa, yung sinasabi ni Mystica na pag wala daw regalo, kasi may video dito wait lang papakita ko. May video dito na yung binibigyan siya ng mga wait lang binibigyan siya ng dollars. Yun to, parang ito yung nakakatampo men 'di ba? Ito, naiintindihan ko naman yung part ng mga fan dito. Oo nga naman, bakit pag may mga regalo sa'yo ng mga malupitan na regalo, pinagkakaabalahan mo ng panahon. Dapat yan ang hindi nasisilip sa'yo ng mga tao. Pero at the same time, naiintindihan naman kita. Siyempre, di ba, sa ayaw at sa gusto natin, kailangan mahiya tayo dun kung mahal ang binigay sa atin Di ba? Kumbaga, part na natin ng pagiging human na yan, alimbawa, binigyan tayo ng gold bar, katulad nito. Kay ba to? For this video, magpiplex tayo kung inyo ako natatanda. 'Di ba? Yung alimbawa, binigyan tayo ng ganyan. Kahit ako din naman, sa sobrang tuwa dun sa nagbigay, gagawin ko rin yan. Mas papansinin ko yan. Kaya lang, men, learn how to balance yung mga bigating artista sa yung mga bigating magregalo sa mga ordinaryong fan lang na feeling nila hindi nila mafe-feel yung pag sila yung yung nagbigay, papansinin mo pag kami hindi. Mahirap yan Kahit ako medyo hindi ko alam kung paano gagawin Pero may mga tamang tao diyan na magpapayo sa'yo. 'Di ba kung paano gawin 'yon? Kasi men, 'di ba?
kung hindi mo pag-aaralan kung paano maging celebrity, maaga ka malalaos. 'Di ba? Maaga ka malalaos. Sayang 'yung nandyan ka na, oh. 'Di ba? Maraming mga nagbibigay talaga ng tulong sa na mga malulupit, 'di ba? Kailangan ko kayo sa podcast mo, pero kailangan ko yung tindahan ko kasi importante. Dami talaga nagmam. Kasi ako, ganito nga eh. Hindi na ako magtrabaho pag kayo na lang. Last pag hindi kayo makilang sa TikTok, ano naman sinasabi mo? Kayo rito. Hindi na dapat siya nagsasalita ng ganyan. No? 'Di ba? Dapat let someone na lang na makiusap sa kanila. Or may nagtuturo dapat ni Diwata. Kasi sayot sa gusto mo, ikaw ang kailangan makisama sa mga fans mo eh. May intindihan ka naman mga yan eh. Pasensya na. Pasensya na po, no? Kailangan ko rin po talaga magtrabaho. Gustuhin ko man na mapagbigyan kayo lahat. Eh, talagang makukulangan po lang ng oras sa trabaho. Pasensya na po. 'Di ba? Pero pag ganito, men, I mean, Nandun lang sa akin, pag hindi kayo napagbigyan, para lumaming views nila, sa mga nasabi mo, hindi kayo nag-usapan yun ang puso. Pero kami, madam, masasabi namin sa'yo, gwapa ka pa rin sa aming paningin. Hindi kasi priority ko sa inyo yung tindahan. hindi. Priority ko eh. I don't know, siguro pagod lang si Diwata kung bakit siya nakapagsalita ng ganyan, ano. It shows din talaga kung may ano eh. I don't know. Kasi ang unang ibabato sa'yo ng mga tao dyan, bakit pag biglang dumating sila Wamos dyan, nabibigyan ka ng gold bar? Pag pupunta si Rosmar, bibigyan ka ng 1 million, nagagawan mo ng panahon, di ba? Yan yung... Well, kahit ako din naman, di ba? Maraming picture sa akin. Nakakaano nga lang, unang-una, wala din naman talaga ako mahihita sa inyo eh. Hindi, real talk lang tayo, di ba? Pero pag si Rosmar ang darating at may 1 million na dala-dala, doon ako. Kaya lang, syempre, celebrity ako eh. Kailangan ko rin pangalagaan kayo bilang fans ko. 'Di ba? Kailangan ko rin na hindi ko rin kayo ma-offend. Kaya nga dapat ganito eh. Dapat pinag-aaralan din yung tamang scheduling ng mga celebrity na dadalaw. Wag naman yung bigla ang dadalaw diyan kasi kung iisipin niyan, 'di ba, maraming magrereklamo ba't pag sila, 'di ba? Dapat may certain day or time din talaga na pwede siyang dalawin or hangga't maaari, wag siya diyan dalawin sa private na lugar. Kasi iisipin ng tao, kung pumunta si Alex Gonzaga diyan sa Parasan mo, kami din pwede rin. 'Di ba? Kasi nagmamahal din naman kami sa iyo eh. Or vlogger din naman kami na gusto ko rin namin i-feature. Anong kaibahan namin kay Alex Gonzaga? 'Di ba? Baka mamaya may pumasok pang diskriminasyon na issue. Ang hirap ng sitwasyon niya, no? Men. Kaya nga I do suggest dapat nag-hire na to ng social media manager eh. Or parang PR diyan na yung mag-aano do sa mga fans niya or magtuturo kay Diwata sa tama niyang sagot. 'Di ba, sa mga tao. Need yun, men eh. Kahit pa sabihin mo, hindi, nagpapakatotoo lang si Diwata. 'Di ba? Baka mamaya yung pagpapakatotoo, maaga ka malalaos niyan eh. Kasi yung pagpapakatotoo kasi depende yun sa tao eh. Kung halimbawa magalang yung tao, yung pagpapakatotoo niya magalang. Kung bastos yung tao, yung pagpapakatotoo niya bastos din. 'Di ba? May ideal na attitude kasi sa paghaharap ka sa tao. Art kasi yan eh. 'Di ba? Parang ganito yan, men, ano? Halimbawa, pagka ang ordinaryong tao, halimbawa, pares tayong tao, ako, sugarol ako. Ikaw, businessman ka. Pag binigyan ako ng pera 1 million, binigyan ka ng perang 1 million, maaaring magkaiba resulta natin. Ako, mailulustay ko lahat. Ikaw, mapalago yung 1 million na binigay sa'yo. 'Di ba? Parang ganyan din yun. Pag binigyan ka ng kasikatan,
kung ang natural na attitude mo ay magaling kang makisama sa mga tao at sa mga tao, maaring tatagal sa iyo yung kasikatan mo. Pero kung, 'di ba? Nafi-feel ko din naman, mabait din naman 'to. At nafi-feel ko din naman na ayaw niya rin naman mabigo yung mga fans niya. However, yun nga, kailangan niya rin naman talaga magtrabaho. Kaya lang, hindi niya lang talaga alam kung paano i-handle yung ganyang uri ng pamumuhay. Or uri ng, or yung status niya ngayon. Kasi celebrity siya eh. Di ba napapansin mo yung may mga celebrity na may resto, may mga restaurant, bibihira lang naman silang tumambay dun sa nila eh. Dun sa restaurant nila eh. 'Di ba? Since may mga tao ka diyan, ang gagawin mo manage na lang ang gagawin mo diyan eh. I don't know, hands-on siguro sa Diwata Anyway, abangan natin kung anong mangyayari dito. 'Di ba? Pero dapat maisipan niya na ng paraan 'yan kung paano niya madadala yung ganyang niya. Kasi parang 'yan yung wawasak sa iyo eh. Yes, naiintindihan ka namin, no? Na napapagod ka rin sa kakapapicture. Pero part kasi ng pagiging celebrity yun eh. 'Di ba? May isang vlogger diyan na hindi mo mapagbigyan. 'Di ba? At sinasabi mo marami naiinggit sa iyo. May isang vlogger diyan na hindi mo napagbigyan at palabasin kang masungit kahit hindi mo naman gusto. 'Di ba? Pwede kasi makasira sa iyo yun eh. 'Di ba? Pwedeng palakihin 'yon at gamitin 'yon para malaos ka ng lubusan. Anyway, yan lang po muna masasabi ko, no. Maraming salamat po. Bye-bye.